may prosesong kailangang sundin. Paliwanag ng Department of Justice, Board of Pardons and Parole ang titingin sa kaso ni Veloso at magbibigay ng rekomendasyon sa Pangulo. Matagal na proseso po yan. Hindi po natin pwedeng madaliin at sa kasalukuyan po, pinapatupad lang natin ang kasunduan natin with the government of Indonesia for Mary Jane Veloso just to serve her prison sentence in the Philippines. May tama pong panahon para magsalita po kami dyan, pero may proseso din pong kailangan sundin. Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang mabigyan ng clemency si Veloso. Kaya itinauubaya niya sa mga eksperto na pag-aralan ang pinakamainam na legal na hakbang. We still have to have a look at really what their status is. We will leave it to the legal judgment of the judgment of our legal experts to determine whether the provision of the is appropriate. So we'll have to look at the wala namang condition ng binigay ng Indonesia. So it's really up to us. But we're still at the very preliminary stage. Sa kanyang mga taga-suporta, si Veloso ay kumakatawan sa maraming Pilipino na napipilitan dahil sa kahirapan. Naging target ng illegal recruiters. Sa kaso ni Veloso, kinakapatid ang mga baho at naglagay sa kanya sa kamay ng isang drug syndicate na nagpadala ng maletang hindi niya alam ay may lamang droga. Ito po ay usapin ng tunay na hustisya para po kay Mary Jane Veloso at sa lahat ng biktima ng human trafficking. Yung laban po sa forced labor migration na naglalagay po sa vulnerable sitwasyon, sa dangerous work, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan. Ang simbahan po ng Baclaran Church or National Shrine of Our Mother of Perpetual, mula po dahil sa simula ay nakasuporta na po kami kay Mary Jane. Sana nga po ay mapagbigyan po siya dahil ang totoo siya ay walang kasalanan. Nakakulong na ang mga illegal recruiter ni Hi, Pilipinas. With Super Show. Hi, Good morning, Friday. Naman sa tap. Ano kaya sa tao? Ilan? Estafa at illegal recruitment na isinampa ni Veloso. In case the judge rules favorably, then it will validate what we all know all along, no? That she is a victim of human trafficking. I'm not preempting the decision, no? Neither am I trying to convince the public, because the evidence will support that. Ipapadala naman ng Gabriela at ibang civil society organizations sa opisina ng Pangulo ang executive clemency petition para kay Veloso. Oras na makalap ang 10,000 pirma. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Sa pelikula, A Complete Unknown, nahango sa buhay ng music legend na si Bob Dylan. Ipinamalas ng bidang si Timothy Chalamet ang natatanging galing sa pag-arte, pagkanta, pagtugtog ng mga instrumento. No Papa Patrol, Hollywood correspondent, Savage. All the way from Minnesota. Nagbabalik sa dekada 60 ang A Complete Unknown kung saan pinapakita ang naging umpisa ng music legend na si Bob Dylan. Para kay Timothy Chalamet, isang malaking pagkakataon ang magampanan ng kanyang idolo. I had a deep understanding of the artist Bob Dylan in the 5.5 years I had to prepare for it and getting into all the instrumentation of the role. Matatanda ang nagbida din ng aktor sa Doom Part 2 ay isa sa mga blockbuster hits ng taon. I think that's something you only learn with age, that sentiment, because by virtue of your relative proximity to your exit date from the womb, everything can seem like it's coming at you. And then one day, you know, you wake yourself up by the sound of your own breathing, and you realize you're aging, and then you realize that you're just a collection of atoms. Napakita rin sa pelikula kung paano si Bob Dylan ay naging isa sa mga boses ng civil rights movement sa Amerika. You know, stepping into Dylan's shoes, someone who challenged and defined his own past, how did it leave a lasting impact on you as an artist and as a person? Just to blaze your own path, you know, and be true to who you are, not only in your work, in your art, but in your life. And make sure you're thinking for yourself. Lahat ng kanta niya sa pelikula ay live na pinag-perform ng aktor.